At dahil Agosto ang Psoriasis Awareness Month, yan ang ating tututukan. Mayroon po tayong mga kababayan kasi na may mga kondisyon sa kanilang mga balat. At yung iba, naunawaan nila kung ano ito. Ngunit yung mga nakapaligid sa kanila, yung iba nandidiri, yung iba natatakot. So pag-usapan natin, may mga myth o pamahiin na magandang ating linawin para at least hindi sila pandidirihan at katatakutan. Isang kondisyon po ang psoriasis sa balat na hindi lang basta pisikal. Kung may malaking epekto rin ito, maging sa emosyonal, sa sosyal, at siyempre sa mental na kalusugan ng isang tao. Can you imagine, yung takot at nervyos po ninyo? Dahil libo-libo po ang apektado ng psoriasis. Marami pa rin ang hindi nakakaintindi kung ano nga ba ito. Ipapaliwanag po natin yan. Nakakahawa nga ba ito? May lunas ba? Habang buhay ba na bibit-bitin ito? Pag-usapan natin ang mga myth and facts tungkol sa psoriasis. Mga sintomas, sanhi at komplikasyon. Maging ang mga paraan daw para makaiwas sa mga trigger nito. Ipapakilala rin natin ang Psoriasis Philippines, ang kanilang advokasya o yung kanilang representative mamaya ay ating makakausap pa. Ang naging question of the day natin ngayon, paano ka umiiwas sa sakit sa balat? Ulitin ko, paano kayo umiiwas sa sakit sa balat? Kung may gusto po kayong i-share, comment lang po sa ating live stream. Baka isa na po kayo sa 5 makakatanggap ng ating MX3 gift pack. Ayan, ikakatok po yan sa inyong pinto at may enjoy nyo ang ating napakagandang produkto para sa inyong kalusugan. Okay? O, sige. Dahil, syempre, dito tayo sa MX3, dito tayo believe. Okay. O, simulan na po natin ang ating talakayan, ha? May mga inihanda po tayong litrato dahil sabi nga, to see is better than just to hear. So, tingnan natin, ano nga ba itsura nito? Paano ang mga myth and facts dito? Tingnan natin direct. Mayroon tayong picture na inihanda. Ipalabas natin ang picture number 1, please. Ayan, sa picture number 1, may myth kagad. Ang sabi, hindi ka kasi laging naliligo. Kulang ka sa punas. Ayan, marumi ka sa iyong balat. Totoo nga ba ito? Hindi po. Ito po ay kasabihan lamang dahil ang dahilan daw ng psoriasis ay unknown. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga maitukoy ng mga doktor. At sinasabi dito, may connection daw ang environment, may connection ang ating diet, at may connection ang ating genetics. So, napakahalaga po ito na maunawaan natin. Hindi dahil porke hindi naliligo araw-araw. Tayo lang naman kasi mga Pilipino, no? Pero nakatutuwa din. Ang bango-bango daw ng Pilipino kasi araw-araw naliligo. Yung mga Europeo, hindi ko sinasabi na hindi lagi. Pero naunawaan ko sila eh. When I go there at nag-stay ako doon, ang lamig-lamig kasi. Minsan 0 degrees. Kahit may heater yung tubig, ininit, paglabas mo, giginawin ka eh. So parang gusto nila 3 times a week na lang. Okay, let us go first to myth number 2 bago natin kausapin mamaya sa ating second gap, yung ating panauhin. Ipakita nga natin na direct yung ating myth number 2. Ang psoriasis ay nakikita lamang sa balat. Tingnan po ninyo yung bandang kaliwa. Diyan po kadalasan ninyong napupuna. Subalit there are cases na yung psoriasis pati sa buhok, nakikita sa anit, nakikita rin po sa kuko. In fact, may mga kakilala nga po ako na nasira na yung kuko nila, nalaglag na, at naapektuhan na pati yung ibang parte ng kanilang katawan. Ngayon, eto talagang napakahalaga. Lumalayo po ang mga tao kapag nakita nila na nagtutuklap ang balat ng isang may psoriasis o kaya nagbabalakubak at ang dami o kaya ang kapal-kapal. Natatakot sila. Nakakahawa nga ba ito? Ayan. Sa myth number 2, makikita nyo, hindi po ito nakahahawa. Pwede nyo silang yakapin. Pwede nyo po silang maging kaibigan. Magkamay kayo. Pwede po kayong sabay kumain. Hindi po yan nakakahawa. Yung balat man na nalalaglag po sa kanila, wala po yan tinataglay na mikrobyo na maaaring makalipat sa inyo. Okay, nakuha natin yun Very important yon. They are not contagious.
Tingnan natin direct, meron pa tayong myth number 3. Ayan. Madali daw malaman kung psoriasis ito. Easy to diagnose dan, isang tingin lang. Actually, hindi po. No, bago nyo sabihin na psoriasis kagad ang kondisyon ng isang tao o pasyente, ang ginagawa ng mga doktor, binabiopsy pa nga eh. Kasi may mga ibang kondisyon na mukhang psoriasis pero iba pala, gaya ng mga fungal infection, seborrheic dermatitis, lichen planus. Hindi po ako dermatologist, no? Pero napag-aralan din po kasi natin yan at hindi po basta-basta masasabing psoriasis kagad just by looking at it. Although, there are telltale signs. May mga sinyalis na tinitingnan ng mga doktor. Pero ipagpasa doktor nyo na bago po ninyo sabihin, naku, psoriasis yan eh. Okay? Next. Ang naapektuhan lang daw pisikal, sabi, kapag may psoriasis ka. Actually, hindi eh. May mga iba po akong nakilala na may psoriasis na ayaw na lumabas ng bahay. Dahil hindi lumalabas ng bahay, hindi na po nakakapaghanap buhay. So, even in their thinking, sila po ay parang ang feeling nila, wala na silang silbi. So, nadidepress din po sila. So, pwede po silang maka-experience kasi ng stigma, diskriminasyon, maging sa workplace, lalong-lalo na kung malalaki po yung kanilang mga patsi-patsi, no? So, maaaring hindi sila ma-promote and many other problems. So, hindi lang physical, even emotional trauma. Okay po? Ayan. Ubusin nga po natin yung ating konti pang natitirang minuto para lalo ninyong maunawaan ang tungkol sa psoriasis. Psoriasis is the proper term, hindi po psoriasis. Okay. Ano ang nararamdaman ng isang tao na may psoriasis? Well, siguro may idea na kayo, no? Nagkakamot po lagi, no? Kamot ng kamot, kating-kati siya, no? Tapos nakikita nyo, nagda-dry na yung balat, no? Tapos nagpe-flake off. Kumbaga, para po bang kaliskis ng bangus, no? Malalaki na kulay puti na nalalaglag mula sa kanilang balat. Ito po ang sintomas ng psoriasis. Tingnan natin sa picture number 4. Ang sintomas ay paiba-iba. May iba nangangati. May iba hindi nangangati. May iba na ang feeling po nila yung pantal ay malalaki. May iba naman maliliit yung kanilang mga pantal. So, if you are able to read, dito pong nilagay natin on screen, may mga classification siya. Oh. Meron siyang plaque, ibig sabihin yung nakikita nyo sa balat. Meron siyang nail abnormalities, natutuyo at nade-deform ang kanilang mga kuko. Masyadong dry ang balat po nila na pag tiningnan nyo sila, nagkukulay abo. No, yung kulay abo dahil nga napapalibutan sila ng akala nyo pulbo, but they are actually dry part of the skin. Tapos, marami sa kanila nahihirapan po na matulog. No, hindi sila nakakapagpahinga ng mabuti, which becomes a vicious cycle. Lalo po silang inaatake ng psoriasis. Yung iba, inaatake dahil sa changes in weather. Yung iba, inaatake dahil sa mga kinain po nila. Yung iba, for no other reason except na stress daw sila. So, tingnan natin ang picture number 5. Nandito po ang sinasabing mga posibleng dahilan ng psoriasis. Sabi dito, yung exact cause, hindi naman natin alam. No? Pero, sigurado, number 1, may abnormal na pagtubo ng balat or abnormal growth of skin cells. Yung skin kasi natin may panahon kung kailan yan tumutubo at nalalaglag. Pero sa psoriasis cases, sobrang bilis ng pagtubo. Kaya yung paglaglag niya, hindi makahabol. Nakuha po ninyo, kaya kumakapal. Next, meron din po siyang immune system problem. Ayun. Kaya stress play a big role. Yung immunity natin sa mga karamdaman, kapag bumababa ang ating immune system, pwedeng magkaroon ng psoriasis kahit sino. Nakuha niyo yon? Hindi exempted tayo. Anybody can suddenly develop psoriasis kapag ang ating immunity or immune system ay apektado. Nakuha po ninyo. Kaya hindi dapat na pinababayaan natin ang ating kalusugan na tayo ay ayaw mag-ehersisyo, ayaw nagpapaaraw, baka tayo'y mangitim. Ang kinakain natin ay puro fast food. Ang inumin natin ay puro mga cola drinks. Tapos lumalaki na yung ating katawan. Sinasabi natin, YOLO. You only live once. Enjoy ko na lang sarili ko.
but that can cause a lowered immune system and affect your body to develop a psoriasis. Wow! Maraming klase po ng psoriasis, Mami, ay papaliwanag ng ating panauhin, ano? Tingnan muna natin ito, ha? Tingnan muna po bago natin siya tawagin, ano? The types of psoriasis are, naku, nasa next picture po, number 6. Meron tinatawag na plaque, yung parang bukol-bukol sa kanyang balat. Meron na naman generalized, buo na katawan, hindi lang certain parts of the body but buo, no? Pagkatapos, may iba na nagnanana, nagkakaroon ng infeksyon doon sa kanilang sugat, no? Meron naman localized pustular, no? Maliliit lang pero may parang akala mo infected din. Parang akala mo pimples, pwede rin 'yon. Mayroon naman acrodermatitis, talagang nahuhulog na yung buhok po nila dahil hindi na makakapit yung hair follicle kasi nga may psoriasis sa scalp. And last but not the least, yung mga kuko at yung mga buto. Can you imagine? Psoriasis pala pwedeng maging dahilan ng arthritis. Maaaring yung kanilang mga kuko at saka kanilang daliri ay bali-baliko na. Yan. Yan po ang ating maikli munang introduction tungkol sa psoriasis. Mayroon po tayong panauhin, nakakausapin, at sa pagbabalik po natin, marami pa po tayong ipapaliwanag. Kung kayo po ay may katanungan, mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook live stream. Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik po ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. Peter Fiore, nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Muli, Dr. Edwin Biancoto. Ang question of the day natin, paano ka umiiwas sa mga sakit sa balat? Kaugnay ng ating topic, makakasama po natin now sa Via StreamYard si Ma'am Emilu Casanova. Ayan. Siya ang secretary ng ating Psoriasis Philippines. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Emilu. Magandang hapon po. Tama po ba ang designation na sinabi ko? Secretary ng SORPHIL. Tama po? Psoriasis Philippines. Opo. Ayan. Tama po, Doc. Hindi po ba tayo ay nagkakilala na minsan? Yes po, Doc. Yes po, Nag-live Doc. na po Actually, kayo mga dito last no? year po. Yes. Yes. Kasama ko po dati yung aming presidente si Paul Mendoza. Yes, sir. And we talked about Yes, GPP po. Yung generalized pustular psoriasis po. Alam niyo po, nakakahanga dahil kailan lamang nabasa ko sa pahayagan ata, hindi pala, sa post, na ang SORPHIL ay parang nagkaroon ng proyekto po sa SPMC sa Davao. Totoo po ba yun? Yes po. Totoo po yan. Bali po, ang ginawa po ang recent na programs po namin is nakipag-partner po kami sa 8 different hospitals all over the Philippines para po, para po maayos po ang kalagayan ng mga pasyente po may GPP po. Kasi po, syempre, ang generalized pustular psoriasis o isang rare na kondisyon na kailangan ng immediate na attention ng doktor. So, yun nga po, para po may kaagarang lunas po sila is nakipag-partner nga po kami sa mga different hospitals like sa SPMC, sa Davao Medical Center, dito po sa RMC, R1MC, tsaka po sa Ilocos, and other hospitals din po. Tsaka meron din po kami sa Iloilo na private, sa Southern Clinic po, Southern Hospital Clinic po. Okay. Well, you mentioned medical term kanina, no? Generalized pustular psoriasis. Ang alam kasi ng regular na kababayan natin, mga kapatid natin, yung mga nakikita nila sa mga balat ba na nagda-dry. Ano itong generalized pustular psoriasis? Bali po ito pong generalized pustular psoriasis is a form of psoriatic disease na rare naman po siya. Rare? Kumbaga, rare condition po siya. Bali po ang meron lang po nito sa Pilipinas ay 1.76 per million yung pong meron lang dito. So walang dalawa sa 1 milyon. Parang ganun po. Kaya po subalit ang psoriasis naman po, kahit na hindi yung sinasabi mong GPP na rare, marami ang meron nito. Totoo po ba? Yes po. Yes. Yung usual na psoriasis, yung plaque psoriasis naman po and other form of psoriasis, meron po mga 2% dito sa population ng Philippines ang may ganong kondisyon. So marami yun. Kung 100, marami pa rin. kung tayo, ilan tayo, 100 million,
Eh di nasa mga 200,000 ang meron nito. Tama po ba? Mga 2 million po, Ay, mga 2 2 million million po. pala. 2 million. Okay. Oo. Ang dami. Marami po. Ang dami. Okay. Tell us a little bit about Sorfil ha, para may idea po sila kung ano yung Sorfil. Apo. Bali po ang Psoriasis Philippines, ito po ang voice ng million of Filipinos dito sa Philippines. Bali po accredited din po kami sa different international organizations. Kaya kinikilala po ang Sorfil sa international arena. And then yun nga po, kami po ay tumutulong sa mga pasyente nire-refer po namin yung mga members namin sa mga hospitals na partner po namin para sa kanilang gamutan po and medication and also sa consultation po. Yun po yung usual na, at saka advocacy na rin, yung first na mandato ng Psoriasis Philippines po, advocacy po. Okay. Well, let us go to certain groups ng population, no? Kung ikaw ay may kaya, you go to a dermatologist. Tama, no? Yung mga walang Yes po. kaya at walang kaalaman, halimbawa, sa inyo na lang sila tatawag o pupunta. Ano ang pwede po Yes nang po. maitulong ng Sorfil sa kanila? Yun nga po, kasi since may mga partner hospitals naman po kami sa sa all over the Philippines, so pwede po namin silang i-connect sa mga hospital na may libreng gamutan naman po. So yun nga, usually yung mga public hospitals po like yung RMC, PGH, gano'n po. May mga partner hospitals po namin sila na pwedeng consultation ng psoriasis po and other skin conditions po. And then also, every year, nagpo-conduct din po kami ng mga skin clinic, skin and bone clinic, na nakikipag-partner po kami sa Philippine Dermatological Society and Philippine Rheuma Association para po mag-conduct ng libreng consultation din po sa mga kababayan natin na mayroong condition sa buto at sa balat. Well, sabi mo kanina, no, nakiki-coordinate kayo, no? So, itong mga tao, halimbawa, na lumapit sa inyo with psoriasis, may mga payo po ba kayo na naibibigay sa kanila? Like, ano ang pwede, ano ang bawal, gaya po nun? Bali po, ang psoriasis naman is hindi po siya nakakahawa. Yun po talaga dapat na instill ng mga kababayan natin, lalo po kasi nasa balat po siya. Usually, andyan yung stigma dahil nakikita nila ay nasa balat, nakangaliskis, mamumula, ganyan. So usually, ang unang reaction is, ay ano yan, nakakadiri, gano'n. Oo. So wag po sana siyang pandirian. So kung Okay. makakakita po kayo ng merong psoriasis, ano lang siya, i-consider lang na normal na tao po siya at hindi siya nakakahawa. So in case lang po may mga bagong diagnosis po ng psoriasis disease, pwede po silang makipag-ugnayan sa amin for emotional support and also kung hindi nga po alam kung paano gagawin sa consultation, pwede rin po namin silang i-refer po sa mga partner hospitals po namin. Ma'am Emily, yung tanong natin, halimbawa isang tao may psoriasis, may mga isipin siya eh. Pwede ba siyang mag-swimming? Hindi ba siya delikado na Yes, mag-swimming? Pwede ba siyang kumain hindi ng naman po. certain ganito? Sige nga po, ano yung mga pwede? At yung mga kung maaari, dapat iwasan ng may psoriasis? Actually, sa pagkain wala naman pong bawal eh. Depende na lang. Pero you have to listen to your body. Pagka po, halimbawa, kumain po kayo ng something na, na nangati po kayo, kasi ang pagkamot is nakakatig po ng psoriasis nila. Aha. Psoriasis, balat po yan eh. Pag nagkaroon ng Kebner phenomenon. Okay. So yun, nakakapag-trigger po ng lesion ng psoriasis yun. So iwasan po, pagka nangati po kayo sa pagkain, iwasan na po din natin yun. So, And then yung yung pag-swimming malalansa. naman, oo. Pag yung Bagoong. pag-swimming naman, wala namang wala namang pong bawal except na lang po pagka yung photosensitive po kayo. Like me, ako photosensitive po ako. So iniiwasan ko po talaga yung araw. Takot po ako sa araw kaya lagi may payong, ganyan. So protect your skin, May ganun po. payong. Pero swimming naman po, hindi naman po bawal yun. Except na lang po kung sana wag mag-discriminate yung mga pool owners, yung Oo mga nga. yung, Oo nga. yung may mga resort na sana pagka may nakitang may condition sa balat na ganyan, intindihin muna kung ano, tanungin muna kung ano yun. Oo Like, nga. kung psoriasis pa siya. Kasi may mga skin condition din na talagang contagious siya. Pero kung sinabi ng mga psoriasis, hindi po siya nakakausa. So, dapat hindi po siya i-discriminate. That's good. Dapat That's good. hindi pagsiswimmingin, hindi siswimmingin sa swimming pool, ganyan. Kasi may mga cases po kaming gano'n sa members namin na hindi pinagsiswimming yung isang tao kasi nga may nakikita yung yung lesion niya. Akala nila kasi fungal infection na baka Akala nila makahawa, fungal no? infection. Doon naman sa hygiene ng isang taong may psoriasis, kailangan ba mayat maya siya naliligo? Kailangan ba yung kanyang sabon sabong panlaba para maubos yung balat na kaliskis niya? Please give us an Ay, advice. po.
Ang pagka sa paliligo naman po sa sabon, dapat po hypoallergenic po yung sabon niya. Yung Mhm. walang amoy, walang non-comedogenic yung mga gano'n. Mm. Tsaka walang yung lotion naman po gano'n din, wala ring amoy tsaka dapat rin hypoallergenic. Yun po yung Mm. kailangan ng sabon. Kasi napaka-sensitive po ng balat ng may psoriasis. Kasi pag nag-dry po siya, ayan na, pag nangati na siya, ayan na, mag-ano na, mag-flare na. Kaya dapat Ayun. lagi naka-moisturize din. Naka-moisturize yung balat ko. Yung pagmo-moisturize will help control yung pangangati. Yes. Kasi bawal kakamutin. Bawal pong May kamuti. binanggit ka kaninang medical Actually, term eh. mahirap po sabihin na wag kamuti kasi talagang makati ang Makati, psoriasis. no? Kaya po ang advice na nga lang namin is keep it moisturized para iwas na mangati. Oh, tama. Yung iba nakikita ko hindi kinakamot pero sumasandal sila sa pader. Tapos Oo, gawain ko rin po yan. nagawa. Tapos hindi kontento ng up and down. Paside. O sige, nag-mention ka kanina ng Kebner phenomenon. Ano yung Kebner phenomenon? Spelling mo nga. Kebner-Rice. Opo, yung Kebner-Rice, yung pag nagkamot siya, tapos Mm. na-injure yung balat ko, yun Mm. doon po posible lumabas yung bagong lesion po. Kaya as much as possible, wag pong masusugatan yung balat po. Kaya iwas Ayun. sa kamot, iwas sa sunburn, kasi yun po yung nagiging cause ng lesion po. Okay. Ano pa ibang aktibidad ng Sorfil? Bali po, ngayong August is 20th anniversary na pa ng Psoriasis Philippines. So medyo Happy anniversary. yes, thank you po. 20 years na po kami nasa advocacy. And then yun nga po, may ilo-launch po namin yung mga activities namin for World Psoriasis Day. Ito nga po yung gaganapin every end week of October. Aha. Sineselebrate ang World Psoriasis Day every 29th of the month worldwide. Every Worldwide October yun. 29th of the month. Opo. Ayun. Nagkakaroon ba 29th kayo of the ng month. mga fun run o lakad? Yes. Yeah? Ganon? Yes po. Meron po Ah. kaming sa October 26 po, meron po kami tinatawag na usual naming fun walk. Pero Fun walk. other than that, fun walk po. Kasi dito po sa Philippines, sineselebrate po natin ang World Psoriasis Week every end of the month of October. So yun po, during that week po, marami pong activities kami naka-line up. May mga seminar po din kami para sa mga patients po namin and other activities for the doctors and their study po. So, Okay. yun. And then, may skin clinic nga po, yung tulad na nabanggit ko kanina. So, ilalagay po namin yung mga activities doon po sa World Psoriasis Week dito sa Philippines po. Aside po doon sa main event na fun walk po on October 26. You mentioned skin clinics, no? Sa punto ng mga doktor, ano ang paraan para ma-definite diagnosis nila na psoriasis ito? Ano ang pamamaraan? Dapat po magkonsulta si pasyente Mm. sa sa specialista, sa dermatologist nga po. And then sa clinical eye po nila, malalaman na po kung makikita po kung may psoriasis po sila or wala. Or pwede rin po silang i-biopsy, skin biopsy, skin pulse biopsy. Yes po. So yun po Ayun. yung isang paparaan para ma-confirm kung ang isang tao ay may psoriasis po, psoriatic Okay. disease. Now, assuming na meron na po siyang diagnosis na psoriasis talaga, no? Apo. Magsisimula na ang gamutan sa kanya. Without mentioning specifics, lalong-lalo na yung mga brand ng gamot, no? Pero ano-ano po, yung gamutan, paano ang gamutan ngayon dito sa ating bansa? Apo. Bali po, usually ang first line ng gamutan po is yung tinatawag na topical. Topical. Mga topical steroids, yes. Pero po ito po monitor din ng dermatologist kasi po yung mga matatapang pong steroids Aha. na pinapahid usually is nasa mga 2 weeks lang maximum pinapahid yan. So, yun po yung lagi naming sinasabi sa mga members po namin na wag po magsi-self-medicate at magkonsulta lagi sa doktor kasi dapat po is laging namamonitor ng dermatologist po yan. Kasi baka mamaya, dire-diretso na lang ginagamit, isang taon or Oo. ilang buwan, ganyan. Nagkakaroon na Oo. po ng side effect sa loob. Parang pumapasok po kasi sa katawan yung steroid po eh. So Na nagkakaroon po ng topical. iba't ibang yes po. So aside from topical, meron din pong systemic medication like yung methotrexate, cyclosporine, ano po. Mga And then ito po iniinom. yung mga Iniinom mga po, no? gamot po. Oh. Yes, iniinom, ganyan po. Opo. And then ito po yung mga bagong gamot ngayon na tinatawag na biologic, Aha. which is yung targeted na, yung parang sniper po siya pagka in-inject. Kasi injectable po siya or yung or yung tawag dito yung ini-infuse.
Okay. Fusion, bioinfusion. Yun po yun, kaya tinawag na biologic kasi parang tinatarget niya yung certain na cells sa atin para sa isang taong may psoriasis para po makontrol yung manifestation ng psoriasis po. Unlike po sa mga systemic na gamot, parang bomba kasi yan eh. Parang ilabong kahit anong cell na lang tinatarget Ang po niya. Unlike po tinatamaan. na biologic, kaya po siya mahal, is targeted po Specific. yung mga tinatawag na IL-17, IL-23, ganun po. Targeted po yung mga ganong tinatawag na cells para po makontrol yung inflammation ng balat po. Ayun. Okay. Last few words tayo, Ma'am Emilu, ha. Kapag halimbawa may psoriasis ka na ba, wala ka na ba talagang pag-asa? Ay, hindi po. Pagka may psoriasis po, kasi marami po sa aming mga members na pagka na-diagnose sa psoriasis, sabi na, ay, wala nang cure yan, wala nang pag-asa. No, there is hope. Hindi naman mag-e-end ang buhay nyo dahil may psoriasis kasi panghabang buhay nyo nadadalhin yan. Kaya nga po, nandito kami para magbigay ng hope sa inyo at para sumuporta. Para po, ayan, para medyo mapagaan-gaan ang pakiramdam ng mga taong may mga pasyente may psoriasis po. So, lapit lang po kayo sa amin, then we can help you all throughout your journey po. So kung lalapit sila sa inyo, ang hahanapin nila ay Sorfil. Tama po? Psoriasis Philippines po sa Facebook. Psoriasis Or Philippines Facebook. At pwedeng Facebook po. Or magpa-friend sa inyo. Sorfil.org po yung namin, website po. Mag-message Sorfil.org. lang po kayo sa amin doon. May sasagot po sa inyo doon. May sasagot doon. Maraming salamat. Any other na gusto po ninyong i-announce? Baka may event kayo? It's all okay. Yun lang po yun nga po sa Oktubre. invite ko nga po kayo. Medyo malayo-layo pa naman pero yun nga po, i-calendar nyo na po yung aming event on October 26 to celebrate the World Psoriasis Day po. I-announce na lang po namin yung venue po soon. Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Emilu Casanova. Muli nagkausap po tayo. Thank you rin po. Dati ay face-to-face, but hopefully one day, Yes face-to-face po. ulit, no? O baka sakali, makasama po kami dyan sa inyong Yes event. po, yes po. Everybody is welcome to join us. Maraming salamat muli. That's Ma'am Thank Emilu you. Casanova, ang sekretary po ng Psoriasis Philippines. Dylan, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Muli, Dr. Edwin Bien po. Ang ating naging question of the day natin, paano kayo umiiwas sa mga sakit sa balat? Maganda yung naging talakayan natin kanina with Ma'am Emilu, ngunit mayroon tayong gustong ipakitang mga pictures para muli ay maging makabuluhan at maalala ninyo ang ating naging talakayan. We have a picture number 7. Alam po ba ninyo na may mga komplikasyon ang pagkakaroon ng psoriasis? Tingnan ninyo to, sa picture number 7 ipapakita, rheuma o arthritis. Pwede kayong magkaroon ng bukol o skulani na lymphoma kung tawagin. Pwede tayong magkaroon ng sakit sa puso dahil sa psoriasis. Pwedeng magkaroon ng problema sa bituka o inflammatory bowel disease. Pwedeng magkaroon ng diabetes. Imagine, nagka-diabetes ka dahil sa psoriasis o hypertension. Dahil nga, ang psoriasis could be an immune system problem. At dahil nga, may mga tao na hindi nauunawaan kayo, pwedeng mauwi ito sa depresyon. So, ano ang mga pwedeng gawin? Mga rules ba para maalagaan ang ating mga balat? Tingnan natin yung next picture. Number 8, tingnan natin. Huwag ninyong kamutin. Ang hirap sabihin. So, make your nails short para hindi po ninyo kinukutkot. Sabi nga kanina ni Ma'am Emilu, i-moisturize buong katawan kung saan na nangangati para hindi po ito mag-dry. Exfoliate means, alam niyo po ba yung loofah? Pwede, no? Dahan-dahan lang gagamitin ninyo para po makiskis yung balat ninyo, matanggal yung dry skin, no? Pero gentle lang yung pagkiskis nyo using loofah. Ngayon, konting araw lang dahil yung ibang tao nag-flare up kapag sobrang init ng araw. So try to go out mga siguro 6, 6:30, sandali lang. Hindi pwede kasing wala man lang tayong araw dahil kailangan ito para rin sa ating buto. Ngayon, may mga nire-reseta po ang mga doktor. Sa picture number 9, isa na doon ang steroid. Yung steroid could be topical, pamahid. Napakamahal na mga steroid na topical dahil isang tube, parang 2 o 3 araw lang. So yung iba, nagbibigay na rin ng oral. Kaya lang, hindi pwedeng pangmatagalan ng oral steroids dahil mayroon din siyang komplikasyon.
pwedeng makaapekto ito sa ating kidney, sa ating atay, and other body organs. Mayroon pa pong isang nirereseta ang mga doktor sa picture number 10. Tingnan naman natin, ang tawag doon ay methotrexate. Isang uri ito po ng anti-cancer medication na nakita nila na pwede pala magamit sa mga may psoriasis para maiwasan yung pag-flare up. At ngayon nga ay may sinasabi sila na parang biologics that are point specific. Maganda yun. May presyo nga lang. So, tingnan natin ano ang magandang skincare routine na pwede ninyong gawin. Parang sinasagot ko na yung inyong katanungan kanina. Anong gagawin nyo para makaiwas sa sakit sa balat? Tingnan natin ang picture number 11, please. Yan no, picture number 11 will show us cleansing, sabon, pero mild. Next, moisturizer. Lalo na mga kalalakihan, ayaw nagmo-moisturize. Kahit yung mga siko man lang at saka tuhod at talampakan, no? Sunscreen. Alam nyo, may mga SPF or Sun Protection Factor na tinitingnan nila. Yung medyo mataas-taas na. 25, 30, or yung iba, maabot pa nga ng 40 and 50. Depende kung nasa ang part kayo. Kung mainit na mainit ba sa inyong lugar. May mga iba na gumagamit ng serum. Ito yung mga pamahid para maging mas malasutla ang inyong balat, no? At syempre, to undergo treatments kung kinakailangan. Magpunta sa doktor, wag mag-self-medicate, wag humingi ng payo doon sa kapitbahay na hindi naman din alam ang ating kondisyon. And last but not the least, may mga bawal. Sa picture number 12, tingnan natin ito. No. Ayan. Sa no, number 1. Matutulog ka na hindi ka man lang naghilamos, papaano yung mga alikabok na napunta sa mukha mo? Di ba? Ayun. So, wag na wag tayong matutulog nang hindi nakapaghilamos dahil maaaring mag-trigger ito lalo ng mabigat na karamdaman. Next, yung paggamit ng mga pillows, bimpo, tuwalya ng ibang tao kahit na gaano ninyo kamahal sila o kahit na kayo mag-asawa na. Mas maganda yung may sarili po kayo. Tapos, next, makikita nyo yung paggamit ng harsh. Yung sobrang matatapang, lalo na yung mga astringent, number 1, 2, 3, dahil gusto nyo tuklapin na yung mukha nyo para kuminis. Wag po, wag yung harsh ingredient. Last but not the least, ang hanapin po ninyo yung mga mild lamang. Okay? Yung doctors po ninyo can probably suggest ano ang mga mild treatment for you. Okay, so silipin na raw natin ang mga katanungan at komento ng ating netizen sa ating Facebook. So, titingnan ko po kung ano ang mga naipadala na po sa atin. Okay. Yun. Alright. Number 1. Ay, ang dami. Arceli Sabado. Ano po ang dapat na i-apply sa scalp ko po na may psoriasis po ako sa ulo, sa balat at sa likod ng ear ko? Nagkakaroon na po ng psoriasis. Ano po ang dapat na i-apply ko, Doc? Please check with your doctor. May mga brands na alam po tayo, ngunit I think it's unethical na banggitin ko po dito. But I think your doctor can give you an ointment, a lotion, may mga scalp lotion po na merong mild steroid content sa kanila. Rowena Bueno Achura, ano po ba ang mga dapat iwasan para makontrol ang psoriasis, Doc Bien? Depende po Ang sabi nila, iwasan daw ang stress. Sino ba makakaiwas sa stress sa ngayon? Ang sabi naman kanina ni Ma'am Emilu, yung pagkain daw ng malalansa dahil lalo kayong mangangati. Totoo rin po yun. Janet Papa Arceo, genetic po ba ang pagkakaroon ng psoriasis? One reason. Ang dandruff din po ba ay type din ng psoriasis? Hindi po. Ang tawag doon seborrheic dermatitis. At ang isa sa dahilan nun ay maaaring fungal infection. So your doctor might prescribe antifungal. Okay. Nemesia Angeles, Doc, yung mga collagen drink po ba na sinasabing pampagana, pampaglow ng skin, safe po kaya inumin yan o nakaka-damage daw ng kidney? Well, there are some collagen supplements na yung doctor po ninyo might prescribe. Pero wag po kayong nagpapapaniwala doon sa mga Facebook lang na ako, gumanda ako. Dati, maitim ako. Ngayon, uminom lang ako noon. Mistiso na ako. Kung totoo yan, bakit ang itim-itim ko po? Wala ba si Direk dyan? Si Direk po, Aaron. Lorraine, Doc, ako 2 months na po nakikipagsapalaran sa sakit sa balat. Sobra na po stress ko, hindi ko po alam paano po ako gagaling. You have to know what kind of illness it is, Lorraine, no? If it is psoriasis, do not be afraid, go to Sorfil, Psorias Philippines. If not, go to your dermatologist.
Alam ko yung iba natatakot magpa-derma dahil akala nila mahal. May mga government dermatologist po tayo. Pwede kayong pumunta ron. Arturo Beron, Doc, problema ko po, nangangati ang aking katawan, ang mahirap sa aking puwet na minsan kakamot ng impeksyon at nagiging pigsa. Baka meron po kayo talagang problem sa inyong dugo, no? Baka mamaya kailangan ma-check po kayo sa inyong dugo. Merong tinatawag na blood culture and sensitivity. Regarding sa puwet nyo, may mga bulati po doon or parasite na doon po sila talaga tumitira. I think dapat magpa-check din ko kayo ng dumi ninyo. Si Ronald Tumbaga, ang pag-aalaga ko sa balat o kutis, iwas injury, unang-una vitamin C, B, at iba pa, mahalagang vitamins gaya ng vitamin E. Thank you. James Ryan Paloma, tamang skincare routine ko ang nagpapaaraw-araw para sa vitamin D. Tama na mahalaga sa aking health. Lalaine Paloma, skincare routine ko, kain lagi kamatis at pipino at saka mga gulay at pa pang glow foods. Tsaka MX3. Ayan, salamat. Jessie Conde Ponpon. Para po makaiwas sakit sa balat, maglinis ng katawan. Laging magpunas ng alkohol. Nakakadry yun. Mas maganda yung mga mild, ha? Kumain ng masustansyang pagkain. Next, Nemesia Angeles. Yung kapitbahay naman po namin. Bakit mapati kapitbahay mo? Yung nanay niya may parang bulutong po, as in sa buong katawan. Baka neurofibromatosis yun. Yung parang may bulutong po na hindi naman bulutong talaga, na medyo malalaki. Hindi po rin nakakahawa yun. Nung nanganak po siya, ganun din ang anak niya. Hindi po kasi nagpapatingin sa espesyalista kaya po dumami. Well, actually, genetic po yun eh. But it's best na makita rin po siya ng isang medical doctor. Last, Arceli Sabado, para maiwasan ng psoriasis, gumamit ng pH soap. Parang may inendorso ka ha. Na di matapang, gumamit ng cream na gamot pamahid. Iwasan ang pagpapaaraw ng sobra, laging maligo at iwasan din magkaroon ng stress. Okay, thank you very much. Narito na po ang maswerteng nagwagi ng MX3 gift pack. 5 po sila. Number 1, si Arceli Sabado. Rowena Achura. Nemesia Angeles. James Ryan Paloma. At yung number 5, Blank. Dahil po, tinitingnan pa po yung tamang spelling ng kanyang pangalan. Ayan. Kasi naman, minsan gumagamit kayo ng mga binaliktad na mga letra. Nahihirapan tuloy kaming basahin. Di po ba? Bakit nga ba nauso yun? Binabaliktad ang pangalan. Pampakyut? Jessie Ponpon. Yan po ang number 5. I-message nyo po sa Facebook ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Hanapin nyo sa Facebook yon. Sagot Kita with Cheryl Cosim. Tapos doon po, ipadala ninyo ang buong pangalan na hindi baliktad, hindi rin alias, ang inyong contact number, ang inyong kompletong address. Yan. At diyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan sa ngalan ni Ms. Cheryl Cosim. Muli, ito po si Dr. Edwin Bien para sa Sagot Kita.